You told me on the same day. Ano ba? Sinabi mo parehong araw. Eh, sabi ni chemist after 24 hours. That is not the same day. Sinabi mo parehong araw. Jemar? Yes, sir. Sorry sir, sa tagal na kasi ng ano sir, nang nangyari sir. Ha? Sa tagal na po na nangyari sir, medyo hindi ko na po naalala sir yung date sir. Pero I know sir na Alam mo, pag nagsisinungaling rito, ikaw mauna rito makukulong. Duty ako. Hindi ako pwedeng manghuli. 24 hours tayong pulis. Di ba? Off duty ka or on duty ka, pag swear mo, kahit na anong oras, kahit off duty ka, sinumpaan mo yan. Nag-oath ka na pulis, you have to enforce the law. Kaya baka mamaya meron na naman kayo magsabi, oh, off duty ako, hindi ako magtrabaho. Kahit na may nakita siyang krimen. Kasi marami sa mga pulis natin, Mr. Chair, hindi alam. Si Ma'am Maricel Molmisa and Sir Julius Vicente, both of you are willing also? Opo. Okay. Okay, so as of now, it's your word against their word against your word to settle this scientifically. Malaman natin kung sino sa inyo ang nagsisinungaling. We will submit to polygraph test per your in view of the latest development and with the assistance of counsel, for the record, may the chairman now direct the committee secretary to organize the lie detector test within 5 days to cover 5 resource persons present here, namely Maricel Molmisa, Julius Vicente, and the 3 police officers who recently met with their committee appointed counsel. I so move, Mr. Chairman. So there's a motion from Senator Tolentino that the aforecited resource persons, dalawa from the side of the Vicente and tatlo from the side of the PNP will be subjected to polygraph test and advise the secretariat to facilitate within 5 days. So, any objection? Hearing none, the motion is approved. Comsec, you do the appropriate action. Thank you. So, we will schedule the next hearing for this particular case after yung inyong polygraph test. Kukontakin kayo ng secretariat kung kailan kayo kailan ang schedule ng polygraph test ninyo. So, punta kayo dito or kung saan man ang venue. Okay? Kopya po, Your Honor. So, thank you. Thank you. So, Senator Tolpo, you want to add some more? Okay na ako for now, Mr. Chair. Hintayin na natin yung result ng polygraph test. Thank you, Your Honor, Senator Tolentino. So, we will conduct another hearing for this case after your polygraph test. Malaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. So, from here, we proceed to the next case, the John Francis Umpad case. Sinong in charge nito? So, okay na kayo? Sakay ka nga doon sakyan niyo. Baka mamaya mag-motion si Senator Tolentino na i-contempt kayo. Bilisan niyo. Habang wala pa nag-motion. John Francis Umpad case. Sino may hawak nito? Your Honor, under PRO 4A po. PRO 4A. Yes, sir. So, sino magbibrief nito? Sir, I will be the one to conduct briefing, sir. You are
I am Police Lieutenant Colonel Rubin Marti Piquero, sir, of DPDO of Rizal PPO, sir. DPDO. Yes, sir. Where's your PD? Sir, he is the former chief of police where the incident transpired, Your Honor. At the time. Opo. So, nirelieve siya. Opo, sir. Pero ginawang DPDO. Yes, sir. Relieve for cause or relieve Administrative po, sir. regular relief? Administrative po, sir. Administrative. Dahil po doon sa nangyari. Okay. So you have the floor. You brief us. Yes, sir. Once again, magandang hapon sa ating lahat. Especially sa ating mga butihing senador. Senador Ronald Bato de la Rosa, who is the chairman, and Senador Rapi Tolpo, and Senador Francis Tolentino, sir. And to all visitors, I go directly on the spot report, sir. On August 20, 2023, at about 12:05 a.m., a shooting incident was transpired along Block 119, Phase 2, Southville 8B, Barangay San Isidro Rodriguez Rizal, wherein the victims were identified as number 1, John Ace Ompad A. Lucero, 19 years old, single construction worker, born on October 6, 2003, and presently resided at Block 119, Lot 60, Phase 2, Southville 8B, Barangay San Isidro Rodriguez Rizal, and his younger brother, John Francis Ompad A. Lucero, who is now, sir, patay na po ito, sir, 16 years old, single student, born on October 4, 2007 in Rodriguez Rizal, and presently resided at Block 119, Lot 60, Phase 2, Southville 8B, Barangay San Isidro Rodriguez Rizal. While the suspects were identified as Police Corporal Arnolfo Savillo E. Gabriel, 37 years old, born on October 28, 1985 in Tarlac, member of the Philippine National Police assigned at Rodriguez MPS, Compact 5. And Jeffrey Baguio E. Biluan, 27 years old, born on September 24, 1995 in Pasig City, single, unemployed, and presently resided at Block 4, Lot 212, Peace 1C, Kasiglahan Village, Barangay San Jose, Rodriguez Rizal. Mr. Chair, Yes, go ahead, can Senator you Tulfo. skip some of the small details? Diretso na po agad yung pangyari. Yes, sir. So, sir, ikwento ko na lang po, sir, para maintindihan po ng lahat, sir. So, ang nangyari, sir, habang naglalakbay itong yung suspect natin, sir, si Sergeant Sabillo, sir, Police Corporal Sabillo, doon sa kabaan ng Southville 8B, sir. So napansin niya itong si John S. Ompad na nakasakay din ng motor at pinahinto niya, sir. Nung pinahinto, sir, tinanong kung mayroong papel yung kanyang motor. So sa inakala nung victim, sir, si John S. Ompad, na kasi nagpapakilalang pulis, sir, inignore niya, sir, at umalis siya doon sa lugar. Hanggang sa sinundan siya nitong pulis nito, sir. Pero itong pulis nito, sir, ay naka-off duty po, sir. Hindi po siya naka-duty. Naka-uniforme? Negative, sir. Naka-civilian na po, sir. Civilian. At mayroon siyang backride, sir, na yung isang suspect din, sir. So habang pauwi sila, sir, doon sa bahay nitong biktima, sir, ay nung pagkaliko niya doon sa mismong bahay niya, kasi yung bahay nila, sir, halos kanto lang din, sir, nung pagitan. So nung paliko sila doon, sir, ay agad-agad niya na huminto doon, bumaba at kinatok yung bahay nila, sir, at agad naman itong dumating itong pulis natin, sir. Nung dating ng pulis doon, sir, ay biglang tinanggal niya yung helmet at ibinato doon sa suspect, sir. Yun yung naging kaya natumba yung sir, yung motor. Ay bumunot naman ito ng baril, sir. Akma naman, sir, nung pagbunot niya ng baril, sir, saka naman
lumabas yung nakababatang kapatid ni Acer na si si Francis, no? Ay pinutukan niya. Kaya yun ang tinamaan sir dito sa tiyan sir. Pero nakatakas po si John Acer. What prompted the shooting? Nag-start doon sa paninita sir na Yung sinusundan, sir, pagputok nga doon na sa bahay. Yes sir, Bakit nung binato ng helmet sir, binato ng helmet yung dalawa sir, yung suspect sir, na Okay. natumba sir. binato ng helmet. Yes sir. Pagbato, Nung pagbato sir, di natumba. tumba. Yes sir. No, kaya nung bumangon sir, may binunot na baril. Si So, according dito kay sir, kay John A. sir, yung nagda-drive sir, which is yung police po natin sir. bunot ng baril. Yes sir. At Tapos? pinutukan. So, instead na, kasi sir, nung kinatukan niya sir, agad naman na bumangon to yung kapatid niya, siguro tulog kasi mga alas 12 na sir eh. Pasado na sir eh. Nung lumabas, saka nung pagputok niya sir, yun ang tinamaan yung kapatid. Yung nakababata niya kapatid sir, na dito naman tinamaan sa may tiyan sir. Patay. Dinala pa muna sa hospital sir. Ah. Tapos sir, namatay din sa hospital sir. So, nasaan ito ngayon si Sabilio? Sir, yung ating pong pulis sir ay nakadetain po sir sa BGMP ng Rodriguez sir. Naka-detain Opo sir. for the case of Ang kaso niya ngayon Homicide. sir is, hindi sir, ang kaso niya ngayon sir is murder and with the attempted murder sir. murder. With sir, attempted naging murder. complex crime po sir. Si Jeffrey Bagyo, nasaan ito? Nakadetain din po sir. Silang dalawa. Yes sir. Anong kaso? The same. Ganon din sir, ganon din po sir. So, yeah, go ahead, Senator Tolpo. Okay, dito makikita na naman din nasunod yung police operational procedure at nakikinig po si Attorney Bernardo maging yung Commission of Human Rights, they're all here. Very common na ito sa ating kapulisan. Unfortunately, it happens again and again and again. And if you remember, nagkaroon tayo ng isang hearing na ganito, Mr. Chair, na kung saan naninita po yung mga pulis ng walang probable cause ng mga nakamotorsiklo. Palaging tinatarget yung motorsiklo, pero pag yung kotse, hindi nila kayang parahin. Ang pinapare motorsiklo, hinahanapan ng registration, etc. When in fact, there's no probable cause na para parahin yung motor. So I would like to ask Colonel Piquero, may probable cause ba? Sabihin na natin, sige, siya ay police. Okay, sige, nakasibilyan. May karapatan siya manita. Siguro nakita niya probable cause na kailangan sitahin. Ano yung probable cause para parahin niya yung nakamotor? Sir. Actually sir, wala siya probable cause sir kasi naka-off duty siya sir. Yes, General, sir. Your Honor, hindi po namin kinakadal yung police namin. But yung binanggit nyo niya kanina na we violated yung POP. Yung police po natin at that time is off-duty po yung police po natin. So in other So, words, naka-civilian siya. wala po siyang karapatan na manita. Exactly po. Ito, medyo kakampihan ko ng konti yung police. Okay. Pero kung meron siyang nakitang probable cause na parasitahin dahil bilang police, halimbawa may nakasukbit na baril o may daladalang samurai, pwede siguro parahin niya yon. Kahit siya ay civilian, kahit siya off duty. Tama? Pero this time, walang probable cause talaga. Opo, sir. Pwede po niyang sitahin yon kung may nakita po siya. Kahit Baka off-duty siya. mga pulis ngayon na nanonood sa atin ba? Baka babalik naman yung mentality na off-duty ako. Hindi ako pwedeng manghuli. 24 hours tayong pulis. Di ba? Off-duty ka or on-duty ka, pag swear mo, kahit na anong oras, kahit off-duty ka, sinumpaan mo yan. Nag-oath ka na police, you have to enforce the law. Kaya baka mamaya mayroon na naman kayo magsabi, oh, off-duty ako, hindi ako magtrabaho. Kahit na may nakita siyang krimen. Di ba? Yes, So sir. yun lang isitin natin ngayon dito. Yeah. Hindi porque off-duty or on-duty ka, hindi ka pwede manghuli. No. Police ka, 24 hours a day. Clear? Clear tayo dyan, ha? Opo, sir. Okay, so yun lang ang question ni Senator Tulfo, yung probable cause, kung may nakita ba sila o na dapat hulihin, dapat parahin o pinagtripan lang ng police o ano. So yun ang gusto niyang klaruhin ngayon. Yes, Your Honor. And And, with that, I would sir, like may to, dadagdag I po would like ako. to commend General Lucas and Colonel Piquero
dahil nakita ko naman po talaga, tinututok ko itong kasong to. Tulad sinabi nila, they don't cuddle, hindi po nila kinukonsinti yung kamalian ng kanilang kabaro. For that, General Lucas, I really salute you. Colonel, saludo po ako sa inyong dalawa. Go ahead, General. You would like Marami to say pong something? salamat. Idadagdag ko po, sir. That time na nanita itong si Sabilio, lasing po siya, Your Honor. Isa pa yun. Lasing pa talaga. So, siguro it's about time na isingit natin doon sa police operational procedure yung tamang panita, kung wala pa, Mr. Chair, and then magkaroon tayo ng steep penalty doon sa mga nagkakamali ng mga pulis, lalo na yung pagpapara sa mga motor. Kasi Mr. Chair, siguro ikaw nakakapansin nito, ikaw nagbumotor din. Siyempre, walang papara kay Senator Bato de la Rosa, dating chief PNP. Pero pag yung mga ordinaryong rider ba, Mr. Chair, makikita mo kung minsan pila-pila yung mga nakamotor. Tapos may mga pulis naghahanap ng rehistro. So sinisingle out po yung mga motorcycle. Samantala yung mga kotse, kung gusto nyo manita, kung yung motor ba ay nakaw o hindi, ganun din dapat gawin nyo sa mga kotse para pantay-patas. Yun nga ang, kung magbasa ka sa social media, halos yan palagi laman ng mga reklamo ng mga tao. Bakit daw yung motor lang ang sinisita? Tapos yung mga kotse hindi daw sinisita. So, ako naman, ako lang, ang explanation ko lang dyan, sa akin on my part, sabi ko, random yung check nila, random, pinipili lang nila kung sinong gusto lang isita, hindi lang sisita lahat. Pero, sa'yo yan, kung ikaw ay police. Pero doon sa ordinaryong civilian, ang sama niyan, very discriminatory ang dating. Di ba? Kasi, pareho lang naman kami pwede. Bakit ang four wheels ba hindi pwede mag-commit ng krimen? Baka mas marami pang kontraband ang loob ng kotse na yan dahil kotse yun. Ako, motor lang ako. Bakit ako ang palagi sinisita? So yun ngayon ang hinaing ng mga kababayan natin na nagmumotor. Yeah, go ahead. Your Honor, allow me to answer kung bakit karamihan ng sinisita natin po ay yung mga nakamotor. Based sa statistics po namin dito sa 4A, karamihan po ng crimes are being perpetrated by motorcycle riding person. So, yun po yung tinututukan natin. Almost 80% po ng crimes. Pero Thank you po. tulad sinabi po, General, ni Senator De La Rosa, discriminatory pa rin. Dapat, kung gusto niyo mag-check ng kontrabando o maybe this person is carrying a contraband, mas lalo na sa kotse. Yan sinasabi ko noon pa eh. Diba? Yung kotse pwede pa magdadyan ng M16, M203, diba? Sa trunk. Samantalang yung motor, hindi. So dapat, para hindi discriminatory, lahat across the board para hindi po lumilitaw na tayo ay nagdi-discriminate. Napolcom, for the meantime, habang nagpapasa po ako ng bill pertaining to this, can you put a stop to police officers manning checkpoints na ang sinisita lang yung mga motor at yung mga kotse ginugo? Kung magninita sila, lahat dapat para pantay. Before you answer, Attorney Bernardo, I would like to acknowledge the presence of Senator Jingo Estrada. Pasalamat yung tatlo at nakaalis na bago dumating si Senator Jinggoy. Nanganganib yun sila kung dumating ito maaga. Thank you for coming, Your Honor. Thank you. Thank you. You have the floor, Senator Attorney Bernardo. Salamat Attorney po. Alberto Bernardo ng Napolcom, sir. Thank you po, Yanong Senator. Tinitignan ko nga po itong PNP operational procedure kung kailan dapat mag-conduct ng flag down vehicles. Totoo po na dapat pareho lamang. Hindi yung motorsiklo at dapat kasama rin yung mga sedan vehicles. Lalo na po kung mayroong crimes committed within the vicinity at kung kailan magkakandak po ng checkpoint. Tama po. So, meaning for me, Attorney Alberto Bernardo, sir, so siguro mag-issue kayo ng memorandum hanggat hindi pa napapasa yung batas na bill ko, hindi pa naging batas, put a stop doon sa pag-checkpoint. Kung minsan, Mr. Chair, kahit na hindi checkpoint, basta pupunta sa isang kanto, makusundahan lang ng mga polis kung saan kanto lang sila at doon, nagpapara ng mga motor. Pila-pila yung mga motor, mga rider. So, ipapatigil po natin yan. Maliban ng tama kayo kung in pursuit of a criminal at crime just happened, so naglalagay ka ng checkpoint and choke point, acceptable po yan. Di ba? Pero lahat, hindi lang po yung motor.
pati mga kotse. Kasi malay mo, baka yung nakamotor na running away from the crime scene, baka sumakay na ng kotse. So, dapat lahat po. Pwede ba tayo mag-issue ng ganung memorandum na Pulcom, sir? Yes, Your Honor. We will issue a corresponding NAPOLCOM resolution to that effect, Your Honor. Thank you very much. Kasi po, I filed the Senate Bill 1977 Checkpoint Regulation Act. So sige po. So hopefully in the next few weeks, makakatanggap na po kami ng memorandum na yan and then i-distribute po natin sa lahat ng police station sa buong Pilipinas. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. At kasama po doon, syempre, pag nag-checkpoint, yung bang, pag sa mga sasakyan, maging sa motor, yung plain view doctrine, huwag po pinapababa. Kasi may mga insidente rin, Mr. Chair, pinabababa yung mga sakay, kinakapkapan. Dapat po naka-specify din, dapat well-lighted area, may supervisor, tapos may nakalagay checkpoint, yung ganun po, Attorney Bernardo. Yes, Your Honor. We will see to it that the exception to search warrant, warrantless arrest will also be observed in the case of stop and freeze, in the case of moving vehicle, in the case of checkpoint. We will consolidate and try to find a good operational procedure for the benefit of the public and the PNP, Your Honor. Is yung PNP dapat constant reminder niyo sa mga tao niyo yung plain view doctrine kasi palagi nababiolate pag may checkpoint. Kasi kung kinapkapan ninyo dyan na wala kayong plain view na nakikita, kung kakasuhan kayo, pwede kayo magkakasuhan talaga. Yung mga kababayan natin ngayon nakikinig, pwede kayo nila ireklamo yung pulis o yung sundalo o sino mang nagka-checkpoint sa kanila na binabiolate yung plain view doctrine. Di ba? Ayun, kagaya mo, i-open. Paki-open nga yung kuan mo. Oh, bakit ko i-open? Sino ka para magpa-open sa akin ng aking sasakyan? Sasakyan ko ito eh. Di ba? Dapat ang checkpoint, plain view doctrine lang. Kung may nakita kayo na nakabukol, ayun, may probable cause ka na kapkapan. Pero kung wala naman, bakit mo kapkapan? You are violating my privacy. Di ba? So dapat remind palagi ang pulis natin yung plain view doctrine. Yan ang palaging nababiolate at alam natin na may tama ang pulis kapag sila ay kinasuhan dyan sa plain view doctrine. Go ahead. Mr. Chair, ito sa lahat ng mga pulis, wala nang masama kung kayo po'y magpara ng mga nakamotor. Pero dapat may probable cause. Halimbawa, nakita nyo na walang headlight o nakita nyo na yung motor tabingi yung plaka o walang plaka. Yun, probable cause yun para pwede siyang parahin, nasitahin, ba't wala kang plaka? Yung mga ganon. Hindi yung basta't para baka makatsamba ng walang rehistro o expired rehistro saka impound yung sakyan. Bawal po yun. So ngayon, rules of engagement. Dito malinaw na hindi nasunod yung tinatawag na rules of engagement. Yung mga pulis natin, baril muna sa kapapaliwanag. Dapat kayong mga pulis, gagamitin nyo lang inyong baril kung nakita nyo na yung suspect o yung tao hinahabol ninyo ay armed and dangerous as well kung nakipagbarilan sa inyo. Pag tumatakbo na yung tao, huwag nyo nang habulin. Sa maraming insidente, tumatakbo na po yung suspect o yung tao hinahabol, pinagbabaril pa rin. Hindi na po nasunod yung rules of engagement. Yun siguro po, Attorney Bernardo, magpasa rin po kayo ng memorandum tungkol dyan na strictly observe yung tinatawag na rules of engagement. Sir. Yes, Your Honor. We will update issuance of the NAPOLCOM and the PNP operational procedure on the matter. Nasa operational procedure po yan, no, sir? Yes, Your Honor. Siguro, just a reminder again, sir, na recently, palaging nangyari na ito, nababiolate na itong rules of engagement, paki-seminar every now and then, and yung mga tauhan nyo to remind them, parang something to that effect, sir. Yes, Your Honor. Nasa rules of police operational procedures natin yan. I don't know what particular section, pero nakalagay talaga yan doon yung graduated use of force. Di ba? Bakit mo babarilin yung tao na tinapunan ka lang ng helmet? Babarilin mo na. Di ba? Talagang yung sinabi mo pa, nalasing. Kaya wala sa tamang pag-iisip dahil lasing yung tao. Lasing. Kaya dubli-dubli talagang kaso ng tao na yun. Okay. So, Mr. Chair, isa na lang. Now, sunod is
yung Miranda Doctrine. Dapat memorize ng mga pulis nyo yun. Sampulan ko si Police Corporal J.M.R. Yim, bigkas nga po yung Miranda Doctrine. You have the right to remain silent. Anything you say might be used and can be used against you in a court of law. You have the right to have own counsel of your own choice. If you cannot afford, the government will give you once free. Dapat ma-promote ito. Magaling, investigator eh. Investigator. Kaya alam na alam niya yung Miranda Doctrine. Kasi marami sa mga pulis natin, Mr. Chair, hindi alam. Mabulol siya, diretso-diretso magaling. Hanga ako sa iyo, Corporal. Talagang ikaw ay isang pulis na alam niya yung trabaho. Si Senator Estrada ata, may gusto sabihin, Senator Jinggoy? Senator Tulfo, with the Senator permission Jinggoy. of the chair. Mr. Chair, nasaan si Corporal Sabilio? Your Honor, nakakulong po siya. Nakakulong? Opo. Bakit siya nakakulong? Because of this incident? Yes, Your Honor. All right. Si John Ace, John Francis. Yung John Ace. Umpad? Okay, natanong na siya. Pwede Hindi pa natanong. I-describe sa amin yung kung ano yung pangyayari. Una po muna nun, kinuha ko po yung sahod ko dun sa katrabaho ko sa Eastwood. Tapos yung pauwi na po ako, banda sa may Talipapa, sa elementary. Dun ko na po napansin na Saan ito? sinusundan po Saan nila ito? ako. Sa may Talipapa po muna nag-umpisa sa San Saan nga? Anong Isidro. bayan to? No? Barangay San Isidro po. Saan nga yan? San Isidro Rodriguez Rizal. Rodriguez, okay. Tapos yung pababa na po ako, sinisit-sitan po nila ako, di ko po sila pinapansin. Sinisit-sitan ka nila sa Bilyo. Opo, nakamotor din po sila. May kasama si Sabilio. Opo, civilian, may bag po na itim. Yung si Sabilio nakamotorsiklo, Opo, naka-uniforme. hindi po, Hindi siya naka-civilian. naka-uniforme. Opo. Oh, Tapos yung napantayan na po nila ako, tinanong po ako ng driver, sabi, "Boy, taga saan ka?" Sabi ko, "Taga dyan lang po ako sa Tulay." Tapos sabi niya, sino nagtanong sa'yo? yung driver po na si Sabilio. Oh. Alam mong pulis siya, hindi pa. Hindi po. Hmm. Ang sabi niya po sa akin, "Pulis ako, asan yung papel mo?" Hindi ko naman na po inisip na pulis sila kasi mga nakainom po tapos nakasibilyan. Kaya pinatakbo po ng mabilis yung motor. Okay. Hinabol ka. Opo. Pagdating ko po sa bahay, pagbaba ko po ng motor, kumatok po ako sa pinto. Mabilis din po yung paghinto nila sa kanto namin eh. Yung napansin ko pong may binubunot na baril yung back ride, dun ko na po hinubad ng mabilis yung helmet ko para iamba ng pagbato. Na-identify ba kung sino yung kasama ni Sabilio? Opo. Parehas, Na-identify? parehas na po sila nakakulong. Okay. Pulis din, hindi? Civilian lang po. Hmm. Tapos yung pagbabad ko po ng helmet, napaabante po konti yung motor nila kasi nakasagabal po yung bag niya sa likod eh, di niya po mahugot agad. Kaya yung malapit na po ako sa kanila kasi lalapitan ko sila, pinaandar na po, doon ko po binato yung helmet, saka po sila tumumba. Yung pagdapli sa back ride. Tapos pag angat po ng driver, doon ko na po napansin na bumunot na po ng baril saka ako pinagpapaputukan. Tumakbo na po ako. Pagdating ko po sa may harap ng bahay namin, sumigaw na po ako na wala nang lalabas, tatakbo na po ako. Tapos nagtago lang po ako sa halaman ng kapitbahay namin. After 2 minutes po, bumalik ako sa bahay. Doon ko na po nalaman na may tama na po yung isa kong kapatid na si John Francis. 9 years old lang tong kapatid mo? 15. 15 years old lang? Opo. Okay. Tapos? Doon na po, tinakbo na po nila sa ospital. Kasama yung kuya ko. Okay. General Lucas, ano ba ibig sabihin ng oplansita? Meron ba talaga kayong oplansita? Opo, sir. Kasama po yan sa programang... Anong ginagawa ni Sabilio dun sa site? Your Honor, first of all, sa insidente na yan, si Sergeant Sabilio acted on his personal capacity in the sense na he is off duty.
He Lasing pa is po. off duty Off duty po, sir. Kaya po hindi po siya and naka-uniform. he was under the influence of liquor. Yes, Your Honor. All right? So, Antimano, kinasuhan ninyo. Sino bumarel, John Ace? Yung Sabilio? O yung civilian na sa likod? Yung si Sabilio po. Si Sabilio? Opo. Opo, sir. Kinasuhan po namin. Did But, he admit to the crime? Ito si Sabilio. sino yung investigador? Inamin ba niya na pinutukan niya itong si John May I- Ace pero tinamaan si John Your Honor, Francis? may I ask the investigator to answer the question? Your Honor, I'm Police Staff Sergeant Kakachan, investigator case. Sino mas mataas sa inyo ni Cabilio sa rango in terms of rank? Sir. Mas mataas ka? Ikaw investigador? Sir. Hmm. So, Corporal Sabilio, sir, did not admit, sir. the Ano? commission of- Corporal Sabilio did not admit the crime, sir. Did not admit Yes, sir. that he committed the crime. Yes, sir. Correct? Yes, sir. Or what charges did you file against him? We filed, sir, a homicide and then attempted homicide, sir. Homicide. Yes, sir. So what is the status of the case? Saan siya nakakulong? Sir, nasa BGMP po ng Rizal, Your Honor. Mhm. Okay, you explain to me what is this Oplan Sita? Senator Jinggoy, if I may, homicide ba o murder? Kinaso nyo? Sabi mo kayo na murder. Ito, Yes, sir. Ang ipinail namin, sir, is attempted homicide and homicide, sir. However, sir, during the process of the case, sir, doon sa prosecutor's officer, ginawa nilang sir, inelevate ng nilibit fiscal. nila doon sa In-upgrade, murder. in-upgrade. murder. Yes, sir. In-upgrade sa murder. Yes, sir. So hindi na homicide. Yes, sir. So the prosecutor's office upgraded it to Singit murder. Yes, sir. All right. Senator Jinggoy, So that is no bail. Yes, sir. Walang bail. Senator Jinggoy, Pwede, Yes, Senator Jinggoy, please. mabilis lang. Para hindi mabasura yung kaso basta-basta, anong ebidensya meron kayo? Kasi dinideny niya, he didn't admit to the crime, right? Anong ebidensya meron kayo para siya ay madiin ninyo? Presenta niyo po sa korte. What are the pieces of evidence? Magandang hapon, sir. Corporal Lim, sir. Yes, sir, during the conduct of investigation, sir, yung firearms po ni Corporal Sabilio na recover namin. Then naka-recover din po kami ng 3 basyo which is nag-match po sa barrel ni Sabilio po. Anong gamit na baril? Taurus 9mm po. Taurus. Yes po. Nag-positive po yung So nag-match yung shell dun sa yeah. baril. Yes, sir. Although, sir, negative siya sa paraffin, sir, pero nag-match yung barrel niya dun sa na-recover naming ebidensya dun sa crime scene. Kailan nyo pinaraffin test? During that time din, sir, Bakit nag-negative kung siya bumaril? Sir, Bakit nag-negative ang paraffin test kung siya talaga ang bumaril? Sir, Kasi, Crime Mr. Lab, Chair, you answer Crime Lab. Forensic Group, sir. Yeah. Sir, Police Colonel Pierre Paul Carpio of Forensic 4A. Sir, actually, sir, ang significant findings natin dito is yung matching at identification ng firearms. So, nag-positive naman, sir, yung firearms ni Sabilio, yung Taurus niya, sir, doon sa 3 fired cartridge. Ang tanong nga, Ngayon, bakit sir, doon naman nag-negative? sa gunpowder residue, Yeah. nag-negative siya, sir. Kaya lang, yun naman talaga, sir, ang kuha ng gunpowder residue. Minsan, sir, talaga, may mga findings kaya siya negative, such as factors, sir, nung revolver versus yung 1911, mas maraming nagpapositive sa revolver. or after a few days na nangyari yung pagpaparaffin test. It is possible also, Hindi, sir. ang sabi kasi ni Police Corporal, on the spot, nag-paraffin test kayo, di ba? On that same day? yes, sir. On the spot. Okay. Sir, if I may, we have also our chemist here that is very much capable of answering the questions with regards Yung to... forensic chemist dyan, ang alam Yes, sir. mag-explain kung ano mga factors Your Honor, if I na... may, Yeah. Police Major Rosales, sir. Simple lang naman yung tanong ko. I am not a scientist or I am not a chemist. Di ba usually, ang sabi ni Corporal Jmar, nag-negative siya sa paraffin test. At isinagawa yung paraffin test on the same day.
How many hours after the incident, after the crime? Isinagawa yung paraffin test. On that day, sir, na Yes, I know on that day. Ano oras ba nangyari? Yung krimen? madaling araw po, sir. Madaling araw. Ano oras nga madaling araw? Past 12 na po. Past 12. O, kailan nyo isinagawa ang paraffin? Hapon na po ata yun, sir. Hapon? Kinabukasan? Hindi po, on that day, sir. Bali, Ano oras ba nangyari? Sabi mo madaling araw? Sir, 12:05, sir. In the Nag-start morning? yung insidente, sir. In the morning, In sir. the morning. Okay, what time did you administer the paraffin test? Sir, I received the paraffin request at 12:40 in the morning of August 21, sir. So roughly more than 24 hours, sir. Oh, wala na talaga. Mag-negative na talaga yan. You told me on the same day. Ano ba? Sinabi mo parehong araw. Sabi ni chemist after 24 hours. That is not the same day. Sinabi mo parehong araw. Jemar? Yes, sir. Sorry, sir, sa tagal na kasi ng nangyari, sir. Ha? Sa tagal na po na nangyari, sir. Medyo hindi ko na po naalala, sir, yung date, sir. Pero I know, sir, na... Alam mo, pag nagsisinungaling rito, ikaw mauna rito makukulong. Ano ba talaga? 21 na, sir. 21 na po. Ano 21? August 21 po, Your Honor. Kailan ba nangyari ito yung insidente? August 20 po, Your Honor. August 20. Yes, sir. You received, Madam? At 12:40 in the morning of August 21, 2023, Your Honor. So August 20 nangyari ang krimen. So that is 24 hours in the morning. Yes, Your Honor. Usually, pag one day ang kinundak ng paraffin test, mawawala na yung residue, powder residue. The gunpowder residues can be detected up to 72 hours, Your Honor. 72 hours. Or 3 days, Your Honor. Alright. Ito, one day lang. Bakit na ang findings nyo negative? Yes, Your Honor. Negative result of the paraffin does not mean that the subject did not fire a gun, because the presence of gunpowder nitrates is affected by several factors, sir. Like the type of caliber used. Between po sa revolver and sa pistol, mas malaki po ang chance na mag-positive yung revolver dahil separate po yung mga parts niya. So yung leakage po ng gunpowder residue, mas malaki yung chance na ma-deposit sa kamay. Another factor po ay yung mga wind direction. Kung ang wind direction po ng time na yon ay away sa shooter, so hindi po talaga magde-deposit sa kamay niya. So kung papunta naman po sa shooter ang direction ng wind, most likely magpa-positive po siya. Another factor po is the direction of firing. Pag pataas po tayo bumarel, yung gravity, most likely may made-deposit din po sa kamay natin compared sa pababa. So yun po yung mga factors na maaring mag-contribute sa negative result ng paraffin test. O halimbawa, naghugas ng kamay ng alcohol. Ordinary washing of hands, sir, hindi po mari-remove ang gunpowder residues. Yes, Your Honor. Kahit hugasan mo ng suka yan, di? Yes, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Alright. Style yan ng lumang pulis. Suka daw, suka, tatanggal para matanggal. Pero sa mga bagong pulis ngayon, yung mga forensic chemist, hindi daw talaga matanggal yan na suka. So mali pala yung ginagawa ko noon. Suka gamit ko. Go ahead. What else, Madam? And the use of gloves, Your Honor, kung The use of? naka-gloves, kung Alright. naka-gloves siya, magne-negative po talaga kasi hindi makaka-penetrate sa pores niya yung gunpowder. Naka-gloves ba si Sabilio? I don't think so. Ha? Naka-gloves ba, John Ace? Hindi po. Oh. So factors lang naman po yun, Your Honor, kasi nga po ang paraffin result po ay considered as corroborative evidence na lang po siya. Okay. Kasi nga po may chance po na nagpaputok pero hindi magpa-positive.
Basta what is important is you stand by your scientific results Yes, Your Honor. of your scientific investigation. Yes, Your Honor. Kasi yan yung credibility ng crime lab yung forensic group, credibility nyo, talagang panindigan nyo yan. Yes, Your Kasi Honor. kayo na lang talagang magbibigay ng tamang result. Di ba? Yes, Your Honor.